Muli na namang nagkatensyon ang mga barko ng Pilipinas at ng China. Binomba ng tubig at hinarangan na muna ng China ang ating mga barko na maghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong update sa panibagong harassment ng China? Julius, nakaranas na naman ng pag-water cannon at dangerous maneuvering o pagharang ang mga barko ng Pilipinas mula sa mga barko ng China Coast Guard. Yan ay habang papunta sa Bajo de Masinloc para sa isang misyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaninang umaga. Ilang araw lang matapos ang tensyon sa Ayungin Shoal, heto na naman ang tagpo sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Sinusundan at binubugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Higit 2 minuto rin daw yan tumagal. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nangyari yan sa gitna ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ng BIFAR sa Bajo de Masinloc. 3 PCG vessel daw ang idineploy para bantayan ng 4 na BIFAR vessel. Pero habang papunta sa lugar, nag-radio challenge daw agad ang China Coast Guard Vessel 4301. Sinabi nitong pumasok daw ang barko ng Pilipinas sa contiguous zone ng China at dapat daw umalis. Sa kabila niyan, nagpatuloy pa rin sa paglalayag ang mga barko ng Pilipinas. Doon na raw nakaranas ng delikadong maneuvering o pagharang ang mga barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard Vessel 3302. They are threatening a smaller BIFAR vessel to change its course and to move farther away from Bajo de Masinloc. But as I said, despite of such muscle flexing, threatening the BIFAR vessel to change its course, we still proceeded to the mission. And that is to provide fuel subsidy to the Filipino fishermen. Wala namang nasugatan sa insidente, lalo't hindi naman direktang tinamaan ng tubig ang mga barko ng Pilipinas. Well, ang sinasabi ko lang, kasi before, we are used to China Coast Guard directly hitting us. So, again, I don't want to be very speculative, about the change of heart ng China na bakit ganyan lang ginawa nila. Naglabas naman ang Chinese Embassy in Manila ng sarili nilang mga kuwa sa insidente. Kahit mula sa malayo ang kuwa, kita pa rin nakatutok sa barko ng Pilipinas ang water cannon ng China. Pero muli nilang tinawag na pa-victim si Tariela dahil sa pagmamanipula umano ng anggulo. Wala pang bagong pahayag si Tariela. Julius, sa kabila ng nangyaring yan, ayon sa PCG ay nasa 20 mangingisda rin daw ang nasuplayan ng langis sa isinagawang misyon. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Umaasa raw ang Pangulo na marireset o magkakaroon ng bagong simula sa relasyon ng Pilipinas at China. Pero si Defense Secretary Gibo Teodoro, tila wala ng tiwala sa anay pang-uunggoy ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Walang hiya talaga. I mean, hindi na ako dapat magpigil . You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo ungguyin ng mga unggoy. Ungguyin niya yung iba, huwag tayo. Kung si Defense Secretary Gibo Teodoro tila wala ng tiwala sa China, si Pangulong Bongbong Marcos gusto pang bigyan ng isang panibagong pagkakataon ang relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang lumabas matapos ang pulong ni PBBM at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, sa Malacanang kasunod ng girian sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang
resulta. Ayon sa Pangulo, layunin nito na buksan muli ang pag-uusap at wag nang maulit ang mga insidenteng nagpapatindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago pa man ang pulong, nauna nang isinisi ng Chinese diplomat sa Pilipinas ang pinakahuling girian. Anya, lumabag umano ang Pilipinas sa isang provisional agreement nang magpatuloy ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Kaya naman, hindi yan pinalampas at may halong gigil na si Teodoro. Noong 2024, nagkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at China para maibsan ang tensyon sa Ayungin matapos ang marahas na engkwentro kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang Pilipinong sundalo. Pero ayon kay Teodoro, hindi siya pamilyar sa sinasabing kasunduan na binabanggit ng Chinese diplomat. At hanggang ngayon, hindi pa rin isinapubliko ang nilalaman ng nasabing provisional agreement. Nang tanungin ko naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ipinasa niya ang usapin sa DFA. I will refer that question to the Department of Foreign Affairs. Wala pa ring formal na paliwanag ang DFA, pero giit ni Teodoro, walang karapatan ang China na pakialaman ang mga gawain ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Matapos naman ipatawag ng Malacanang ang Chinese ambassador, sinabi ni Teodoro na malinaw na ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang galit ng sambayanang Pilipino sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Binatikos din ng kalihim ang kinatawan ng China dahil ito raw ang unang sumuway sa napagkasunduan kaugnay sa pag-uusap nila ng Pangulo. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.